Okay, so good morning po sa inyong lahat. Ako po uli si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan lang natin itong si Willie Revillame. Ngayon, sabi nga rito, nalungkot daw po si kay Will dahil po or masyadong dismayado sa nangyaring resulta ng matalo siya. Bagay si Kibuloy din naman, di ba, natalo rin. Siya pa ang may-ari ng buong mundo. Actually, ng whole universe. Ay, nako. Actually, nabudol kasi si Kuya Will ng survey. Tanong ko ito nabudol ba siya ng survey na pasok siya? O sadyang nag-iisip ang taong bayan ngayon at hindi po binoto talagang sadya si Kuya Will? Diba? Ako tingin ko yung pangalawa ang dahilan kung ba't hindi siya nanalo. Kasi napakarami, I would say na, let's say sabihin natin na 80% to 85% ng mga artistang kumandidato ngayon, lahat po sila nagsitalo. Kahit na yung mga subok na, nagkandatalo po sila. Yan ay kagagawan yan ng ehemplong pinakikita ni Robin Padilla. Tapos, sinasabi nga natin, but listening to Kuya Will, di ba? It shows na wala po siya talagang pinabili lang siya ng pinabili lang siya ng suka. Kumbaga, mayamang tao. Walang kamuwag-muwag, napilitan. Sabi naman niya, napilitan lang siya. Ayaw niya talaga. And initially, parang 2019, ayaw niya dahil nga sa dahilan niya, hindi ko 40 yan. Ang gagawin ko dyan? Diba? Baka imbis na makatulong, makasama pa. Ngayon, nadala naman siya. Diba? Nakita lang ng taong bayan na hindi talaga siya karapat-dapat na maging senador. Dahil wala silang pinagkaiba ni Robin Padilla maliban sa action star yon, ito naman ay komedyante. Pero ang common nila, dalawa, di ba? Pareho silang artista at pareho silang nakakatawa. Yun ang pinagkapareho nila. Okay, so ngayon, ito yung sabi niya. Ayon sa report ay malungkot daw at dismayado sa resulta ng botohan ang host actor na si Willie Revillame. Marami sa kampo niya ang umaasang makakapasok ito sa top 12 dahil mataas di umano ang puntos nito pagdating sa survey galing sa taong bayan. Ngunit magkaganon pa man, nangako naman si Willie Revillame na hindi titigil sa pagtulong sa mga Pilipino sa pamamagitan ng kanyang shows at mga koneksyon niya. Anong say niyo dito? Well, di ba nung nagkaroon ng survey kasi dati, I remember yung December 24 to January 2025, hindi pa ganong nabubuking yung mga kaingotan niya doon no? So, naglalaro ang ranking niya ng nasa rank na at least 8 or 9 ang ranking ni Willie Revillame noong mga panahon na yan. Diba? And then later on, umakyat. Diba? Because of the sympathy votes kay Duterte or yung protest votes or sympathy votes lang naman kasi talaga yung nagpanalo dito kay Bato de la Rosa. Dito kay Bongo, halo. Diba? Kasama na yung budol votes. Kaya ang taas. Okay. Ayun, actually, hindi lang naman siya inabudol po ng survey. Ito rin naman pong si Gwen Garcia, di ba? Ng Cebu. Noong April 20, 2025, nagkaroon ng survey. 95% siya. Tapos yung kalaban niya si Pamela Maricuatro, yung DDS, just only 3.2%, sabi nung RTMD na survey company. And then at the end of the day, malanjo nilang paso si Gwen Garcia, di ba? Pero ako, mas naniniwala ako na hindi lang po siya nabudol ng survey. Kung hindi, ay inayawan talaga ng taong bayan. Siguro tama rin naman, fed up na ang taong bayan sa mga artistang kandidato. Diba? Lalo na't meron kang isang nasa Senado. Yun nga ang hindi naintindihan ni Robin. Napakalaki ng kanyang papel na ginagalawan. Nakasalalay sa kanyang performance sa Senado ang magiging kalalagayan ng ibang ng ibang mga kapwa niya artista na masasabi nating meron naman sanang sapat na kakayanan, di ba? Pero si Dan Fernandez talo,
Malalaman sila Gistone Alarcon, Angelica de la Cruz ng Malabon, Vice Mayor tinakbuhan, talo. Jo Marie Iliana, dating kagawad, tama? Jo Marie Iliana. Basta, pati yung o ibang Iliana yun sa Parañaque. Tapos yung jowa niyang yung Starlet, Bold Starlet, si Abby Viduya, talo rin. No, marami actually na mga natalo. Pero yung pagkatalo po ni Willie Revillame, deserve niya yan. Kasi he came into this battle not prepared. Kung giyerang totoo ito, wala siyang dalang anumang armas. 'Di ba? Kung may armas man siya, hindi rin niya alam gamitin. Mamatay siya kaagad. 'Di ba? So mabuti na lang, halalan lang ito. At buhay pa siya. So better luck next time na lang. I-ready niya yung sarili niya. 'Di ba? Para sa kung talagang seryoso siyang sumabak sa politika.